Mahigpit ang pagkakakapit ni Tala sa manibela habang ang malamig na hangin mula sa aircon ay pilit na itinataboy ang init ng kanyang hininga sa loob ng itim na maskara, sa gitna ng walang awang pagbuhos ng ulan sa kalsada ng Makati. Isang nakakapasong kabalintunaan na siya, ang asawa ng punong ehekutibo ng Villarreal, ay nakasuot ng kupas na sombrero ng tsuper upang ipagmaneho ng palihim ang mismong asawa niya at ang kalaguyo nito nakauupo lamang sa likuran. Kailan mo ba ipapasok sa mental hospital ang baliw mong asawa, Leandro, para makuha na natin ang 34% shares niya? Malambing, ngunit nakakalasong tanong ni Camila habang buong pagmamalaking hinahaplos ang kanyang umbok na tiyan. Huwag kang mag-alala, nakahanda na ang mga fake medical records at bukas na bukas ay wala na siyang karapatan sa anak niya, sa kumpanya at maging sa sarili niya. Malamig at walang pusong sagot ni Leandro, ang lalaking dating nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana. Tila nahinto ang pag-ikot ng mundo ni Tala, ngunit walang kahit isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa kanyang dibdib, subalit sa halip na gumuho at sumigaw, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat hibla ng kanyang pagkamartir na inipon sa loob ng 3 taon ay nagkapira-piraso, mabilis na napalitan ng isang yelong katinuan na bumalot sa kanyang buong sistema. Manong, sa Makati Diamond Hotel tayo at siguraduhin mong hindi ka magtatanong o magsasalita tungkol sa narinig mo. May pagbabantang utos ni Leandro, kasabay ng malakas na paghagis niya ng isang nakarolyong 5,000 piso na tumama sa balikat ni Tala at nahulog sa upuan sa harap. Kawawa naman si Tala. Pero kailangan nating gawin ito para sa future ng magiging anak natin, babe. Wala siyang kwentang ina kay Lucy, kaya mas mabuting sa akin na lang lumaki ang bata para maranasan niya ang totoong pagmamahal. Dagdag pa ni Camila, ang boses ay nagkukunwaring biktima at tigib ng pagkukunwari kahit pamalinaw na siya ang nagnanakaw ng pamilya ng iba. Biglang umilaw at nag-vibrate ang lihim na telepono sa bulsa ni Tala. Isang mensahe mula sa kanyang biyenan na si Doña Constanza. Binasa niya ito mula sa maliit na screen habang nakatigil sa isang stoplight. Nasaan ka na naman, Tala? Umuwi ka na rito at asikasuhin mo ang mga gamit ni Leandro para bukas. Wala ka nang kwenta sa kumpanya, maging pabigat ka pa ba sa asawa mo? Alalahanin mo ang utang na loob mo sa pamilya namin na kumupkop sa iyo pagkatapos mamatay ng tatay mo. Kinuyom ni Tala ang kanyang kamao. Napapalibutan siya ng mga ahas. Isang biyenang kinokonsensya siya sa utang na loob na ginawa lamang upang nakawin ang kanyang mana, isang asawang handa siyang patayin sa aspetong legal, at isang kabit na nag-aangkin ng pagmamahal para sa anak na hindi naman nito kadugo. Sila ang may hawak ng bawat anggulo ng kanyang buhay. Pilit siyang idinidiin hanggang sa mabilaukan siya sa kanyang sariling kabutihan. Ngunit hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi siya iiyak. Hindi siya magtatanong kung bakit kulang ang pagmamahal na ibinigay niya. Dahan-dahan at maingat niyang pinulot ang mga perang inihagis ng kanyang asawa mula sa upuan. Ibinulsan niya ito ng mahigpit, hindi bilang tip, kundi bilang unang piraso ng ebidensya ng kanilang kasuklam-suklam na kahayupan. Walang bakas ng panghihina sa kanyang mga mata nang sulyapan niya ang dalawang nagtatawanan sa rearview mirror. Isang tipid, malamig, at mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa ilalim ng kanyang maskara. Ang panahong inilaan niya upang maging bulag, pipi, at bingi ay opisyal ng nagwakas. Pinaandar niya ang makina at sinimulang tahakin ang basang kalsada ng may buong pag-iingat. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay kasabay ng pagbuo ng isang detalyadong plano sa kanyang isipan. Ang kalsada ng Makati ay pamilyar sa kanya, ngunit ngayon, bawat gusali na kanilang lampasan ay tila isang piping saksi sa nalalapit na pagbagsak ng imperyo ng kanyang asawa. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw ng mga taong itinuring niyang pamilya. Nakinig siya ng mabuti sa bawat halakhak, bawat pagpaplano ng dalawang demonyo sa likuran. Akalain mo na paniwala mo ang buong board of directors na may mental instability si Tala simula nang mamatay ang papa niya?
kapag napirmahan mo na ang committal papers bukas, tayo na ang magkokontrol ng buong Villarreal Alcaraz Urbanas, pagmamalaki ni Camila. Madali lang paikutin ang mga tao kapag naniniwala silang ang asawa ang palaging tama. At si Tala? Masyadong nabulag sa pangarap na maging perpektong may bahay. Hindi niya napansin na unti-unti ko nang kinukuha ang lahat sa kanya. Malamig na halakhak ni Leandro, isang tunog na dating nagbibigay ng kaligtasan kay Tala, ngunit ngayon ay nagpapangilo sa kanyang mga buto. Nakatingin lamang si Tala sa daan, ang mga kamay ay matatag na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang mga buto sa kanyang mga daliri. Ang bilis ng kanyang paghinga ay nananatiling kontrolado at mabagal. Kung alam lang nila na ang asawang pinag-uusapan nila ay siya mismong nagmamaneho at humahawak ng kanilang mga buhay sa mga sandaling ito. Isang maling liko, isang madiin na apak sa silinyador, at maaari niyang tapusin ang lahat sa isang madugong aksidente. Ngunit hindi. Napakadali ng kamatayan para sa mga taong tulad nila. Nais niyang maranasan nila ang mawalan ng lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang kapangyarihan, at ang kanilang pilit na pinoprotektahang karangalan. Wala ng pag-ibig, wala ng pagpaparaya. Tanging purong lohika at perpektong paghihiganti na lamang ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pagdating sa tapat ng Marangyang Hotel, mabilis na bumaba ang dalawa at naglakad, papasok na parang mga haring nagtagumpay sa isang labanan. Hindi na lumingon si Tala. Madiin niyang inapakan ang silinyador at pinaharurot ang sasakyan pabalik sa mansyon ng mga Villarreal. Hindi na siya mag-aaksaya ng kahit isang segundo para umiyak sa isang madilim na sulok. Kailangan niyang kumilos ng mabilis at walang ingay bago tuluyang isara ng mga taong ito ang kanilang bitag. Nang makarating siya sa mansyon, madilim na ang buong paligid dahil tulog na ang karamihan sa mga tauhan. Ang malalakas na hampas ng hangin at ulan sa mga malalaking bintana ay nagbigay ng sapat na ingay upang itago ang pagdating ng kanyang sasakyan at ang kanyang mabilis na paglalakad sa mga malalawak na pasilyo. Dumiretso siya sa kanyang pribadong opisina upang kunin ang lahat ng legal na dokumento na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Ngunit bago pa man niya mabuksan ng buo ang mabigat na pinto ng kahoy, napansin niya ang isang manipis na liwanag mula sa maliit na flashlight na sumasayaw sa loob ng madilim na kwarto. Itinulak niya ang pinto nang walang anuman. Tumambad sa kanya ang pamilyar na bulto ng isang tao. Nakaluhod ito sa harap ng kanyang personal na vault, pilit na pinipihit ang bakal na dial. Ang tunog ng pag-ikot ng metal sa loob ng mekanismo ay waring pumilas sa katahimikan ng gabi. Umaalingaw-ngaw kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ng taong iyon. Huminto ang figura at dahan-dahang lumingon dahil sa pagpasok ng malamig na hangin mula sa nakabukas na pinto. Ito ay si Nati, ang nag-iisang yaya na nagpalaki sa kanya, nag-alaga sa kanya nang mamatay ang kanyang ama, at ang taong mas pinagkakatiwalaan niya kaysa sa sarili niyang dugo. Hawak ng nanginginig na matanda ang mga susi na palaging nakatago sa sikretong kahon ni Tala. Ang kaisa-isang susi na kailangan upang makuha ang mga papeles at konselyo de batas ng kanyang kapangyarihan. Nakatitig si Tala sa babaeng naging pangalawang ina niya at ang huling natitirang emosyon sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naging yelo. Ang kalaban ay hindi lamang naghihintay sa labas upang agawin ang kanyang buhay, kundi matagal na palang gumagapang sa mismong loob ng kanyang sariling tahanan. Walang pag-aalinlangang pinindot ni Tala ang switch ng ilaw. Ang biglaang pagliwanag ng buong silid ay parang kidlat na tumama kay Nati, dahilan upang mabitawan ng matanda ang mga susi at tuluyang bumagsak ang mga tuhod nito sa malamig na marmol na sahig. Nanginginig ang buong katawan ng matanda habang pilit na iniiwas ang kanyang paningin sa matalim na titig ni Tala. Tala, anak, maawa ka. Pakinggan mo muna ako. Nauutal at halos kapusin ng hininga na pagmamakaawa ni Nati habang nakaluhod, ang mga luha ay mabilis na umaagos sa kanyang kulubot na pisngi. Plinantahan ng mga tauhan ni Sir Leandro ng droga ang anak kong si Nena.
Nasa kulungan siya ngayon at papatayin daw nila kapag hindi ko ibinigay ang mga dokumento mo na may kinalaman sa shares at voting rights. Hindi nagulat si Tala. Lumapit siya sa maliit na lamesa, nagbukas ng isang bote ng mineral water at kalmadong nagsalin sa baso. Ang banayad na pag-agos ng tubig ang tanging pumutol sa mabigat na katahimikan ng kwarto. Humigop siya ng marahan bago ibinaba ang baso at tiningnan ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Walang galit sa kanyang boses, tanging isang nakakapasong lamig. Kaya naisip mo na ibenta ang buhay ko at ng anak ko para iligtas ang buhay ng anak mo? Malamig at diretsong tanong ni Tala. Napasubsob si Nati sa sahig, humahagulhol at humihingi ng tawad ng paulit-ulit. Ngunit alam ni Tala na ang oras ay hindi dapat sinasayang sa panunumbat. Kailangan niyang kontrolin ang laro bago pa man malaman ng kanyang mga kalaban na nagsimula na ito. Naglakad siya patungo sa kanyang drawer, kumuha ng isang makapal na brown envelope na naglalaman ng mga lumang kontrata at mga peking financial projection at ibinagsak ito sa harap ng umiiyak na matanda. Ibigay mo iyan kay Leandro. Sabihin mo, iyan lang ang nakuha mo bago ako dumating. Pautos na wika ni Tala habang mabilis na binubuksan ang totoong vault at kinukuha ang tunay na mga dokumento at ang kanyang digital authentication token. Iligtas mo ang anak mo, Nati, dahil inosente siya. Ngunit huwag kang mag-ilusyon na babalik pa sa dati ang tiwala ko sa iyo. Mula ngayon, ako ang magsasabi kung ano ang ipaparating mo sa asawa ko. Kapag nagkamali ka ng hakbang, hindi lang si Leandro ang magiging problema mo. Tumango ng mabilis si Nati, walang kakayahang sumagot, kundi ang sumunod sa bawat utos ng bagong Tala na nasa kanyang harapan. Isang babaeng hindi na nagpapadala sa awa o utang na loob. Iniwan ni Tala ang matanda sa opisina at tahimik na tinungo ang kwarto ng kanyang 8 taong gulang na anak na si Lucy. Mahimbing na natutulog ang bata. Tinanggal ni Lucy ang kanyang hearing aid upang hindi maistorbo ng ingay ng malakas na ulan mula sa labas. Sa sandaling iyon, pinagmasdan ni Tala ang maamong mukha ng kanyang anak. Yumuko siya at marahang hinalikan ang noo ng bata. Sa bawat pagdampi ng kanyang labi, sumumpa siya na aakuin niya ang lahat ng ingay, lahat ng dumi, at lahat ng kasamaan ng mundong ito upang maprotektahan ang kapayapaan ng anak niya. Mabilis siyang nag-impake ng isang maliit na maleta para sa mga mahahalagang damit at gamit ni Lucy. Bago niya gisingin ang bata, pinuksan niya ang kanyang laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay nagbigay ng anino sa kanyang seryosong mukha. Mabilis na naglaro ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng tipaan, pumapasok sa pinakamataas na antas ng seguridad ng Villarreal Alcaraz Urbanas Corporate Portal. Sa iilang pag-click lamang, nakita niya ang pondo para sa Bahay Liwanag Project na nagkakahalaga ng 180 milyong piso. Ang pondong planong nakawin ni Leandro at Camila kinabukasan. Gamit ang kanyang authentication token, pinindot niya ang opsyon para sa executive veto. Agad na humingi ang sistema ng kanyang digital signature. Walang alinlangan niya itong inilagay. Sa isang iglap, naka-freeze ang buong pondo. Susunod niyang pinuntahan ang banking portal ng kanilang mga joint accounts at mga credit cards. I-deactivate lahat. Walang natira kahit 1 sentimo. Binuhat ni Tala ang inaantok pang si Lucy, isinuot sa bata ang makapal na jacket at kinuha ang kanyang maleta. Paglabas niya ng pintuan ng mansyon, umilaw ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa at naramdaman niya ang marahan nitong pagyanig. Kinuha niya ito at nakita ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ililipat nila ang mga orihinal na ledger bukas ng gabi. Maghanda ka. Kumunot ang noo ni Tala. Sino ang nagpadala nito? May iba pa bang nakakaalam ng nangyayari bukod sa kanya? Binura niya ang mensahe ng walang pagdadalawang isip. Wala siyang oras upang alamin kung sino ang nagkukubli sa likod ng numerong iyon. Sumakay sila sa naghihintay na sasakyan na inarkila niya kanina pa. Tuluyang nilisan ang nakakasakal na mansyon ng mga Villarreal sa gitna ng malamig na bagyo nang walang iniiwanang sulat o kahit isang patak ng luha. Kinabukasan,
sa loob ng isang marangyang jewelry store sa Bonifacio Global City. You deserve the best, babe. Bagay na bagay sa iyo ang diamond necklace na iyan para sa susunod na gala natin. Kailangan nilang makita kung sino ang tunay na reyna ng pamilya, mayabang na pahayag ni Leandro habang hinahaplos ang hubad na balikat ni Camila. Thank you, Leandro. Sigurado akong matutuwa ang magiging anak natin kapag nakita niya kung paano mo tratuhin ang mommy niya. Malambing na tugon ni Camila, ang mga mata ay nagniningning sa kintab ng mamahaling alahas na nakapatong sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay siya na ang nagwagi sa lahat. Nakangiting inabot ni Leandro ang kanyang itim na credit card sa manager ng tindahan, isang card na nagpapakita ng kanyang walang limitasyong kapangyarihan. Inilagay ng manager ang card sa makina. Pagkalipas ng ilang segundo, tumunog ang makina ng cashier na nagpapahiwatig ng pag-reject sa card. Isang maliit na pulang mensahe ang lumabas sa screen. Kumunot ang noo ng manager, may bahagyang pag-aalangan nang ibalik niya ang card kay Leandro. I apologize, Sir Leandro, but your card has been declined. Baka po may problema lang sa system ng bangko ninyo. May iba po ba kayong card? Declined? Impossible. Subukan mo ulit. Wala akong card na nade-decline. Pagalit na utos ni Leandro, ang boses ay nagsisimula ng tumaas, nakakakuha ng atensyon mula sa ibang mayayamang customer sa loob ng tindahan. Nawawala ang kanyang tindig ng pagiging maginoo. Bago pa man makasagot ang manager, biglang nagring ng sunod-sunod ang telepono ni Leandro. Ang Chief Financial Officer ng kumpanya ang tumatawag, ang boses nito sa kabilang linya ay tila hinahabol ng kapahamakan. Sir, wala tayong mailabas na pera. Lahat ng corporate funds para sa bahay liwanag at ang personal accounts ninyo ay naka-freeze. Ginamit ni Madam Tala ang kanyang veto power kagabi pa lang. Napatigil si Leandro, ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang inubusan ng dugo. Sa kanyang isipan, tila nakikita niya ang malaking pulang pirma ni Tala na nagbabawal sa lahat ng kanyang karapatan sa kumpanya. Ang asawang inaakala niyang baliw at sunod-sunuran ay nagnakaw ng kanyang buong imperyo sa ilalim ng kanyang ilong habang siya ay abala sa pakikipagtalik sa kanyang kabit. Halos liparin ni Leandro ang mga nakasalansang papeles sa ibabaw ng kanyang malapad na mesa nang marahas niya itong walisin gamit ang kanyang braso. Ang nagliliparang mga dokumento ay bumagsak sa sahig tulad ng mga tuyong dahon, isang malinaw na larawan ng kanyang gumuguhong kontrol sa kumpanya. Kauuwi lamang nila mula sa nakakahiyang insidente sa jewelry store at ngayon, maging ang mga bangko ay tumangging makipag-usap sa kanya nang walang pahintulot ni Tala. Bumukas ang pinto ng opisina at iniluwan nito si Doña Constanza. Ang mukha ng matanda ay nababalot ng puot, habang ang isang kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa isang rosaryong yari sa ginto. Walang pasabi, lumapit siya sa kanyang anak. Isang malakas at mabigat na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leandro. Ang paglapat ng palad ng matanda sa balat ng lalaki ay lumikha ng tunog na matalim at umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng malaking kwarto. Nakakahiya ka! Hahayaan mong isahan tayo ng isang babaeng galing sa probinsya? Nanggagalaiting sigaw ni Doña Constanza. Ang boses ay nanginginig sa galit at labis na pagkabigo. Isang buong angkan ng mga Villarreal, pinaglaruan ng isang hamak na asawang inakala mong baliw. Nasaan na ang yabang mo ngayon, Leandro? Paano natin poprotektahan ang ating pangalan kung maski ang sarili nating pera ay hindi natin magalaw? Mabilis na lumapit si Camila, pilit na inilalabas ang kanyang mga luha habang nakahawak sa braso ni Leandro. Tita, please, kumalma po kayo. Huwag niyo siyang saktan. Nakakasama po sa baby natin ang masyadong maraming stress. Hindi po kasalanan ni Leandro na naging ganyan kasama at kasakim si Tala. Malambing ngunit puno ng panunumbat na wika ng babae. Ngunit sa likod ng malaanghel at maawaing mukha ni Camila, nagwawala ang kanyang isipan. Ang mga pekeng kumpanya na itinayo niya upang nakawin ang pondo ng bahay liwanag ay paubos na ang pondo. Kung hindi mabubuksan ang mga account ni Leandro, babagsak sa utang ang kanyang mga negosyo at tuluyan siyang mabubulok sa kulungan.
Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Leandro sa isang mamahaling silya, dahilan upang tumilapon ito at humampas sa pader. Dahil sa gulat, napaurong si Camila at napahawak sa kanyang tiyan, ang mga mata ay nanlaki sa takot. Sa isang maikling sandaling iyon, nabasag ang ilusyon ng kanilang perpektong pag-ibig. Nakita ni Camila ang tunay na halimaw na nagtatago sa likod ng makinis na mukha ni Leandro. Isang lalaking walang pakialam sa sino man kapag ang kapangyarihan nito ay naagaw. Huwag kayong mag-alala, Mama. Ibabalik ko ang pera natin. Hindi pwedeng manalo ang baliw na yon. Gigil na bulong ni Leandro habang hinihimas ang namumulang pisngi. Ngumisi ng nakakakilabot si Doña Constanza. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang mamahaling bag. Kung ayaw niyang ibigay sa atin ang pera ng tahimik, kukunin natin ito sa paraang sisira sa buong pagkatao niya. Papayag siyang pumirma kapag ang buong Pilipinas na ang nandura sa kanya. Samantala, sa isang maliit at tahimik na apartment na malayo sa mata ng publiko, kalmadong nakaupo si Tala sa tapat ng isang baso ng mainit na tsa. Ang espasyo ay simple ngunit ligtas, isang malaking kaibahan sa magulo at mapagkunwaring mundo ng mga Villarreal. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Jacinta, isang may edad at iginagalang na abogada na matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Nakatingin si Jacinta kay Tala ng may labis na pagkamangha. Inasahan niyang makikita ang isang wasak na ginang, isang babaeng luhaan at humihingi ng awa. Ngunit ang kaharap niya ngayon ay isang reynang yelo. Tuwid ang upo, malinaw ang pag-iisip, at walang ni isang patak ng emosyon sa mga mata. Naihanda ko na ang mga papeles para sa annulment at ang initial drafting para sa kasong corporate fraud at adultery, Tala. Panimula ni Jacinta habang inilalapag ang mga makakapal na folder sa mesa. Ngunit kailangan mong malaman na hindi basta-basta susuko ang mga Villarreal. Gagamitin nila ang lahat ng pera at impluensya nila para baligtarin ang kwento. Humigop ng tiya si Tala. Ang init nito ay hindi man lang nakapasok sa nanlalamig niyang puso. Hayaan mo silang gumastos, Jacinta. Gusto kong makita kung hanggang saan aabot ang kayabangan nila kapag unti-unti ko nang pinuputol ang supply nila ng hangin. I-file mo ang kaso, ngunit huwag mong ibigay lahat ng ebidensya. Hayaan mo silang magsinungaling sa korte para kapag inilabas ko ang totoo, wala na silang kawala. Tumango si Jacinta, hindi mapigilang humanga sa talim ng isipan ng anak ng kanyang kaibigan. Binuksan ng matandang abogada ang kanyang bag at kumuha ng isang maliit at kalawangin na susi. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mga papeles. Bago mamatay ang papa mo, ibinigay niya ito sa akin. Seryosong wika ni Jacinta. Ang boses ay bumaba sa isang bulong. Sabi niya, kapag dumating ang araw na pagtangkaan ka ng pamilya ng asawa mo, gamitin mo ito. Susi iyan ng isang lumang safety deposit box na nakapangalan sa kanya. Tinitigan ni Tala ang lumang susi. Parang may bumibigat sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya itong lumabas bilang luha. Kinuha niya ito at mahigpit na ikinuyom sa kanyang palad. Ano ang sikretong itinago ng kanyang ama? Hindi pa man siya nakakapagtanong, sunod-sunod na umilaw ang screen ng kanyang telepono, kasabay ng walang patid na pagyanig nito sa ibabaw ng lamesa. Pumasok ang dos-dosenang notifikasyon mula sa iba't ibang social media platforms. Binuksan niya ang isang link. Bumulaga sa screen ang mukha ni Marisol, ang kilalang vlogger na nagpapakain ng chismis sa milyon-milyong tagasunod nito. Kasalukuyan itong naka-live, ang mukha ay ginawang seryoso at puno ng peking pag-aalala. Mga kachika, isang nakakagimbal na balita mula sa pamilya Villarreal. Panimula ni Marisol habang iwinawagayway ang isang dokumentong may selyo ng ospital. Ang asawa ni Sir Leandro na si Tala Alcaraz ay opisyal ng nasiraan ng bait. May hawak po tayong medical records na nagpapatunay na siya ay may severe paranoid delusion. Ang mas malala, itinakas niya ang kanyang kawawang anak na may kapansanan at pinagbabantaan ang buhay ng buntis na partner ni Sir Leandro. Tiningnan ni Tala ang screen. Ang bilang ng mga nanonood ay patuloy sa pag-akyat, kasabay ng daan-daang komento ng panghuhusga, galit at sumpa laban sa kanya.
Ang mga notification ay patuloy na bumubuhos, nagpapailaw sa telepono sa ibabaw ng mesa nang walang humpay, isang walang tigil na babala na ang lason ng kasinungalingan ay tuluyan ng kumalat sa buong mundo. Ang mukha ni Marisol ay napuno ng pekeng awa habang patuloy na nagsasalita sa harap ng camera. Sa ibaba ng kanyang video, mabilis na umaagos ang libu-libong komento mula sa mga taong walang alam sa katotohanan. Ngunit ang mas nakakapagpasiklab ng galit ay ang isang komento na biglang lumitaw at napin sa pinakataas ng live chat. Galing ito sa opisyal na account ni Camila Barameda. I am constantly praying for Ate Tala's mental healing. Basa ni Jacinta mula sa screen. Ang boses ay nanginginig sa matinding inis. Sana po ay huwag niyang idamay ang inosenteng baby sa sinapupunan ko. Kahit anong paninira ang gawin niya, I am willing to forgive her for the sake of our family. Hindi na nakapagpigil si Jacinta. Padabog siyang tumayo, inabot ang kanyang cellphone. Ipapatawag ko ang Cybercrime Division. Kasong cyber libel at public scandal ang isasampa natin sa mga ahas na ito. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong klasing pambabastos, Tala. Ngunit sa halip na magalit o magpanic, marahan na itinaas ni Tala ang kanyang kamay upang pigilan ang matandang abogada. Kalmado siyang nakasandal sa kanyang upuan, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa screen. Dahan-dahan niyang hinubad ang diamanting singsing sa kanyang palasingsingan, ang huling palamuti ng kanyang mapait na kasal. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng lamesang gawa sa kahoy at sinimulang ipantuktok sa ibabaw nito ng may pantay na ritmo. Ang matigas at tuyong tunog ng metal na tumatama sa kahoy ay tila mga pakong ibinabaon sa kabaong ng kanyang pag-ibig kay Leandro. Hayaan mo silang magsalita, Jacinta. Malamig at walang kabang wika ni Tala. Ang mga taong pakiramdam nila ay nananalo sila ang pinakamadaling magkamali. Tingnan mong mabuti ang video. Inilapit ni Tala ang laptop at inatras ang video ng ilang segundo bago ito i-pause. Pinalaki niya ang bahagi ng screen kung saan makikita ang likuran ni Marisol. Ang vlogger ay kasalukuyang nagre-report sa labas ng isang sikat na condominium sa Makati, ang gusali kung saan nakatira si Camila. Sa refleksyon ng malaking salamin na pinto ng gusali, malinaw na naaninag ni Tala ang figura ng pinagkakatiwalaang personal assistant ni Camila. Buhat-buhat nito ang isang pamilyar at mabigat na pulang kaban. Nagmamadaling isakay ito sa isang itim na van. Huminto ang pagtibok ng puso ni Tala, ang pulang kaban. Iyon ang lalagyan ng mga orihinal na ledger, ang mga tunay na resibo ng mga ninakaw na pondo mula sa bahay liwanag na matagal na niyang hinahanap sa mansyon. Sa sobrang pagmamadali at pag-aakalang nasa kanila ang control ng media, hindi napansin ni Camila na ipinaparada nila ang kanilang ebidensya sa harap mismo ng isang live broadcast. Saan nila dadalhin ang pulang kaban sa kalagitnaan ng bagyo? Ang tanong na iyon ay mabilis na nag-ugat sa isipan ni Tala, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng sumugod ng walang plano. Kailangan niyang ilihis ang atensyon ng mga Villarreal upang hindi makalayo ang van. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng isang maikling mensahe para kay Nati. Sabihin mo kay Leandro, natuklasan mo kung nasaan kami ni Lucy. Nasa lumang bahay, bakasyonan kami sa Antipolo. Ngayon din. Pagkapadala ng mensahe, humigop muli si Tala ng kanyang tsaa. Ang plano ay nakasaad na. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon ng mga Villarreal, halos magdiwang si Leandro nang matanggap ang impormasyon mula sa nanginginig na si Nati. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit at tagumpay. Wala nang oras para sa legal na proseso. Nais niyang tapusin ang pagmamalaki ng kanyang asawa ngayong gabi rin. Mateo! Sigaw ni Leandro sa kanyang nakababatang kapatid na kasalukuyang umiinom ng alak sa sala. Kunin mo ang mga tauhan mo. Papuntahin mo sila sa Antipolo. Kaladkarin niyo ang baliw na babaeng iyan pauwi. At siguraduhin mong hindi siya makakapanlaban. Ako na ang bahala sa mga pulis kapag may nagtanong. Ngumisi si Mateo, nasisiyahan sa pagkakataong gumamit ng dahas. Agad niyang tinawag ang kanyang mga armadong tauhan at sumakay sa kanilang mga sasakyan, binabagtas ang madilim at maulan na kalsada papunta sa Antipolo.
Makalipas ang isang oras, nakarating ang grupo ni Mateo sa abandonadong bahay bakasyunan. Balot ng dilim ang buong paligid. Walang ilaw na nakabukas. Sumenyas si Mateo sa kanyang mga tauhan. Walang pag-aalinlangang sinipa ng isang malaking lalaki ang pangunahing pintuan ng bahay. Ang malakas na pagkawasak ng kahoy at ang mabigat na pagbagsak ng pinto sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Tala, lumabas ka na dyan kung ayaw mong masaktan. Mayabang na sigaw ni Mateo habang naglalakad papasok. Hawak ang isang bakal na pamalo. Ngunit sa halip na matagpuan ang isang takot na ginang at isang umiiyak na bata, isang nakakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanila sa loob ng madilim na sala. Bago pa man makapag-isip si Mateo kung bakit walang tao, biglang bumukas ang malalaking ilaw sa paligid ng bahay. Mula sa mga nakatagong sulok ng bakuran at sa likod ng mga sasakyan, naglabasan ang 12 mga tao. Sila ay hindi mga pulis. Sila ay mga mamamahayag, mga reporter mula sa pinakamalalaking network ng telebisyon sa bansa. Nakatanggap sila ng isang anonymous tip na may magaganap na ilegal at marahas na raid na pangungunahan ng pamilya Villarreal. Hindi na nakakilos si Mateo. Ang buong paligid ay nagliwanag sa walang patid at nakakapasong kislap mula sa mga lente ng kamera. Ang bawat pagpitik ng liwanag ay direktang tumatama sa mga mukha ng mga armadong tauhan ni Leandro, malinaw na nagdodokumento sa kanilang pag-akyat ng bahay at paggamit ng dahas. Ang pamilyang nag-akalang makokontrol nila ang media ay nahuli mismo sa sarili nilang bitag. Nakapikit si Mateo, pilit na tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga braso, habang ang paligid ay patuloy na nilalamon ng nakakabulag na puting liwanag ng mga lente. Makalipas ang ilang oras, isang pambansang kahihiyan ang sumalubong kay Leandro. Sa screen ng telebisyon, nakatayo siya sa harap ng mga mikropono, pilit na humihingi ng paumanhin sa buong sambayanan dahil sa ginawang marahas na paglusob ng kanyang kapatid na si Mateo. Namumutla siya, ang kanyang kayabangan ay pansamantalang nagtago sa likod ng isang peking pagpapakumbaba upang isalba ang bumabagsak na presyo ng kanilang mga sapi sa merkado. Sa loob ng mansyon ng mga Villarreal, marahas na pinatay ni Leandro ang television gamit ang remote control. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa labis na galit. Mabilis na lumapit si Camila, bakas ang matinding pag-aalala, ngunit hindi para sa asawa, kundi para sa kanyang sariling interes. Leandro, paano na ang mga kumpanya ko? Na-freeze na ang lahat ng accounts dahil sa asawa mo. Kailangan ko ng pera ngayon para mabayaran ang mga supplier, kung hindi ay mabubulok ako sa kulungan. Tarantang pakiusap ni Camila habang pilit na humahawak sa braso ng lalaki. Marahas na iwinaksi ni Leandro ang kamay ng kanyang kalaguyo. Tiningnan niya ito ng may pandidiri. Pwede ba manahimik ka muna? Huwag kang dumagdag sa sakit ng ulo ko. Matuto kang lumugar, Camila. Hindi umiikot ang mundo sa tiyan mo. Napaatras si Camila, ang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan niya ang lamig ng pagtrato na dati ay reserbado lamang para kay Tala. Samantala, sa loob ng tahimik na safe house, hindi pinansin ni Tala ang balita. Hawak niya ang maliit at kinalawang na susi na ibinigay sa kanya ni Jacinta. Pumasok siya sa silid at inilabas ang isang lumang bakal na kahon na pag-aari ng kanyang yumaong ama. Nang pihitin niya ang susi, isang mahinang kaluskos ng lumang metal ang umalingaw-ngaw. Bumungad sa kanya ang ilang lumang litrato, ngunit ang umagaw ng kanyang pansin ay isang nakatuping asul na papel. Binuksan niya ito. Ito ay ang orihinal na blueprint ng retaining wall ng Bahay Liwanag. Ang mismong pader na gumuho at pumatay sa kanyang ama 3 taon na ang nakalilipas. Sa gilid ng papel, may malalaking letrang isinulat gamit ang pulang tinta. Sulat kamay mismo ng kanyang ama. Mapanganib. Mahina ang pundasyon ng semento dahil sa pagbawas ng badyet. Itigil ang operasyon bago may mamatay. Kumunot ang noo ni Tala. Palaging sinasabi ng mga Villarreal na isang aksidente ang pagkamatay ng kanyang ama,
Isang hindi inaasahang hagupit ng kalikasan. Ngunit bakit may ganitong babala? Sa kabilang sulok ng sala, tahimik na naglalaro ng kanyang mga manika si Lucy. Inaayos ng bata ang kanyang hearing aid nang biglang magbago ang daloy ng tunog. Nasagap ng modernong aparato ang isang pamilyar na frequency. Ito ay nagmumula sa isang lumang baby monitor receiver na naihalo ni Natty sa mga bagahe ni Lucy kagabi. Nakakonekta pa rin ang kabilang linya nito sa pangunahing opisina sa mansyon ng mga Villarreal. Napakunot noo ang bata. Tinanggal niya ang kanyang earpiece, tumayo, at mabilis na lumapit sa kanyang ina. Inabot niya ang maliit na aparato kay Tala habang nakaturo sa kanyang sariling tainga. Kinuha ito ni Tala at isinuot. Inakala niyang static lamang ang maririnig, ngunit ang tumambad sa kanyang pandinig ay ang pamilyar at matinis na boses ni Doña Constanza, nakikipagsigawan kay Leandro. "Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo, Leandro!" Bulyaw ng matanda mula sa kabilang linya. "Kung hindi dahil sa mga plano ko, wala tayo sa pwestong ito. Kung hindi namatay ang matandang Teodoro sa pagbagsak ng pader na iyon 3 taon na ang nakararaan, matagal na sanang nakulong ang pamilyang ito dahil sa pandaraya ninyo sa materyales." Nag-iba ang timpla ng boses ni Leandro, naging paos at puno ng panunumbat. "At sino ba ang nag-utos na tuloy ang trabaho kahit may babala na si Teodoro? Kayo, Mama. Kaya nga pinakasalan ko ang anak niya, hindi ba? Pinakasalan ko ang walang kwentang si Tala para makuha ang mga shares niya at para tuluyan siyang manahimik." Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tala. Ang mga salitang iyon ay parang malalaking tipak ng yelo na ibinagsak sa kanyang kaluluwa. Namatay ang kanyang ama hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa kasakiman ng pamilyang ito. At ang kanyang kasal, ang 3 taong pinagsilbihan niya ng buong puso, ang mga panahong ibinaba niya ang kanyang sarili upang maging perpektong asawa, ay isa lamang malaking kasunduan ng mga mamamatay tao. Siya ay hindi kailanman naging asawa. Siya ay isang piring na ginamit upang takpan ang isang madugong krimen. Dahan-dahang lumuhod si Tala sa malamig na sahig. Ang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas, ngunit ang kanyang gulugod ay nanatiling tuwid. Kinuha niya ang maliit na litrato ng kanyang ama mula sa bakal na kahon. Walang kahit isang butil ng luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip na umiyak, ang kanyang galit ay naging kasing itim at kasing lapot ng aspalto sa kanyang mga ugat, nilalamon ang huling bakas ng kanyang kabaitan. Niyakap niya ang litrato ng mahigpit sa kanyang dibdib. Isang tahimik, malamig, at walang awang panata ang lumabas mula sa kanyang mga labi. "Susunugin ko silang lahat, Papa. Wala akong ititira." Ngunit bago pa man niya maibalik ang mga dokumento sa loob ng kahon, isang matalim at nakakabinging hagulgol ng sirena ng pulisya ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Sinundan ito ng walang patid na pag-ikot ng mga asul at pulang ilaw na mabilis na nagpabalik-balik sa mga dingding ng sala. Mula sa bintana, nakita niya ang magkakasunod na sasakyan na pumarada sa labas ng safe house. Bumaba mula sa isang itim na sasakyan si Leandro. Wala na ang takot sa mukha nito. Pinalitan na ito ng isang nakakakilabot ng ngiti ng tagumpay. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang opisyal na papel na may selyo ng korte. Isang mabilisang utos mula sa isang bayarang huwes upang sapilitang bawiin ang kustodiya ni Lucy gamit ang pekeng dokumentong nagsasabing mapanganib ang pag-iisip ni Tala. Nabili na ng salapi ni Leandro ang batas at ngayon ay kukunin na niya ang kaisa-isang natitirang buhay ni Tala. Malakas na paghampas ng kamao sa pintuan ang bumasag sa katahimikan ng safe house. Sa halip na magtago o sumigaw sa takot gaya ng inaasahan ng kanyang mga kaaway, tahimik na binuksan ni Tala ang pinto. Bumungad sa kanya ang kayabangan ni Leandro. Hawak ang isang papel na nakuha sa pamamagitan ng suhol na huwes. Sa likuran ng lalaki, nakatayo si Marisol kasama ang kanyang mga alipores. Ang nakakasilaw na ilaw ng camera ay nakatutok ng direkta sa mukha ni Tala, naghihintay na makuhanan ng isang baliw na inang nagwawala at nagmamakaawa. "Wala ka ng kawala, Tala. Narito ang court order. Dahil sa malalang kondisyon ng pag-iisip mo,
Ako na ang may buong kustodiya kay Lucy. Nakangising pahayag ni Leandro. Pilit na ipinaririnig sa mga manonood ng live broadcast ang kanyang pekeng pagiging isang responsableng ama na pilit inililigtas ang anak. Tinitigan siya ni Tala. Ang kanyang mga mata ay walang ni isang pahiwatig ng gulat, takot, o pagmamakaawa. Hindi niya ibibigay sa mga taong ito ang kasiyahan ng pagkakita sa kanyang pagkasira. Sa halip na mag-iskandalo, kalmado siyang tumango, isang galaw na nagpabigla kay Leandro. Bigyan niyo ako ng 5 minuto para ayusin ang mga gamit ng anak ko. Malamig niyang wika, bago dahan-dahang isinara ang pinto, iniiwan ang mga kalaban sa labas. Pagbalik sa loob, ang kanyang mga kilos ay banayad ngunit mabilis. Kinuha niya ang maliit na maleta ni Lucy at maayos na itiniklop ang mga damit ng bata. Nakatingin lamang si Lucy sa kanya, batid ng musmos na isipan na may masamang nangyayari. Lumuhod si Tala sa harap ng kanyang anak. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata at nagsimulang ikampay ang kanyang mga kamay, gumagamit ng senyas na silang dalawa lamang ang nakakaintindi. Isang sikretong utos, isang pahiwatig na magsisilbing pinakamahalagang misyon ng bata sa loob ng pugad ng mga kalaban. Tumango si Lucy nang may buong katatagan. Walang ni isang butil ng luha ang tumulo mula sa mga mata ng bata, isang malinaw na patunay na nagmula siya sa dugo ng isang reyna at hindi siya magpapatalo sa takot. Nang buksan muli ni Tala ang pinto at ilabas ang bata, nag-aabang na ang pekeng awa ni Camilla. Mabilis itong lumapit, ibinuka ang mga braso at umaktong parang isang mapagmahal na ina sa harap ng kamera ni Marisol. Halika rito, Lucy. Ako na ang mag-aalaga sa iyo. Safe ka na kay Mommy Camilla, malambing na panlilinlang ng babae. Ngunit bago pa man makalapit ang kabit, malamig na umatras si Lucy. Tiningnan ng bata si Camilla mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Isang eksaktong replika ng yelong paningin ng kanyang inang si Tala. Nanigas si Camilla sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang peking ngiti ay unti-unting nabura habang pinipigilan ang labis na pagkapahiya na nakabroadcast sa buong bansa. Inis na lumapit si Leandro at padabog na kinuha ang maleta. Yumuko siya at inilapit ang kanyang bibig sa taingan ni Tala upang bumulong ng pasikreto at puno ng banta. Ipadadala ko ang mga papeles. Pirmahan mo na ang paglilipat ng 34% shares mo bukas. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo ng buhay. Hindi natinag si Tala. Dahan-dahan niyang iniayos at pilit na pinagpagan ang kwelyo ng damit ni Lucy, maingat at puno ng pagmamahal. Nang ibaling niya ang kanyang paningin kay Leandro, ang kanyang nangingibabaw ng ngiti ay napakatamis, ngunit ang kanyang mga mata ay tila isang matalim na kutsilyo na handang bumaon sa leeg ng lalaki. Kunin mo siya, Leandro. Mahina ngunit matalim na sagot ni Tala, ang mga salita ay tila mga yelong tumutusok sa balat. Ingatan mo siya ng mabuti. Hayaan nating makita kung hanggang kailan magiging ligtas ang mansyon ninyo mula sa akin. Tumalikod na si Tala at pumasok sa loob. Hindi na siya lumingon kahit isang beses habang isinasakay ng mga pulis ang kanyang anak sa sasakyan. Hindi niya hahayaang makita ng kanyang mga kaaway ang kanyang panghihina. Ang bawat sandali ng pagkakalayo nilang mag-ina ay magsisilbing panggatong sa apoy ng kanyang walang awang paghihiganti. Pagsapit ng gabi sa mansyon ng mga Villarreal, madilim ang pasilyo patungo sa lumang library ng pamilya. Patagong naglalakad si Camilla nang mapansin niya ang manipis na liwanag mula sa loob ng silid. Sumilip siya sa awang ng pinto at nakita si Mateo na nagmamadaling nag-aayos ng mga dokumento sa loob ng isang kahon. Pumasok si Camilla at mabilis na isinara ang pinto. Hinila niya si Mateo sa pinakamadilim na sulok ng kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kasakiman. Planong bitawan ni Leandro ang mga kumpanya ko para isalba ang sarili niya mula sa mga investigador. Hindi tayo pwedeng pumayag na maiwan sa wala. Kailangan mong protektahan ang mag-ina mo, Mateo. Puno ng pagmamakaawa, ngunit mapanlinlang na bulong ni Camilla. Ngumisi si Mateo, ang mukha ay naliliwanagan ng malamig na sinag ng buwan mula sa bintana.
Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang umbok na tiyan ni Camila. Ang mga anino sa loob ng kwarto ay tila nagkukubli sa kasuklam-suklam na pagtataksil ng dalawang taong uhaw sa kapangyarihan at handang manaksak sa likod ng sarili nilang pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala habang pinagmamasdan ang maliwanag na screen ng kanyang laptop. Walang kahirap-hirap niyang ipinadala ang isang nakatagong email patungo sa personal na account ni Camila. Kalakip nito ang isang lihim na dokumentong nakuha niya mula sa mga file ni Leandro, isang draft ng prenuptial at exit agreement na nagpapatunay na kapag natapos na ang issue, itatapon si Camila sa labas ng bansa nang walang ni isang sentimong makukuha. At ang bata sa sinapupunan nito ay kukunin ng mga Villarreal. Sa kabilang dako, sa loob ng maluhong kwarto sa mansyon, nanlaki ang mga mata ni Camila nang mabasa ang dokumento mula sa kanyang telepono. Ang kanyang pangarap na maging reyna ay unti-unting gumuho, napalitan ng matinding takot at panlalamig. Halos mabitawan niya ang telepono sa panginginig ng kanyang mga kamay. Agad niyang hinanap si Mateo sa madilim na bahagi ng library. Niloloko tayo ng magaling mong kapatid. Pabulong ngunit nang gagalaiting sumbat ni Camila habang inihahagis ang telepono sa dibdib ni Mateo. Wala siyang planong bigyan tayo ng kahit ano. Mateo, kailangan na natin siyang unahan. Kapag hindi mo ginawa ng paraan, pareho tayong mabubulok sa kangkungan kasama ng anak mo. Ngumisi si Mateo, ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong kasakiman at galit. Hinding-hindi niya hahayaang si Leandro na naman ang magwagi. Samantala, sa isang tahimik na silid ng safe house, dahan-dahang inikot ni Tala ang baso ng pulang alak sa kanyang kamay. Sa harap niya ay isang monitor na nagpapakita ng maliliit na pulang tuldok na kumakatawan sa mga digital footprint at bank activity ng mga kalaban, nagkakagulo at nag-aagawan sa kakaunting pondong natitira. Humigop siya ng alak. Ang panlasa nito ay mapakla ngunit nagbibigay ng matinding ginhawa. Nakasandal siyang tila isang bihasang manlalaro ng ahedres. Pinagmamasdan ang kanyang mga piyesang kusa ng nagpapatayan. Sino kaya ang tunay na kumokontrol sa daloy ng itim na pera ng bahay liwanag ngayon? Ang tanong na ito ay naglalaro sa isipan ni Tala habang pinapanood ang pagbagsak ng imperyo mula sa loob. Sa loob naman ng maluwang na hardin ng mga Villarreal, nanginginig na lumapit si Nati kay Doña Constanza na kasalukuyang nag-aayos ng mga bulaklak. Sinunod ng matanda ang eksaktong utos ni Tala. Nagkunwari itong nag-aalala, ibinubulong na narinig niya ang usapan ni Camilla at ng assistant nito tungkol sa paglilipat ng malaking pondo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Bumagsak ang mamahaling gunting mula sa kamay ni Doña Constanza. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Ang mga ugat sa leeg ay halos pumutok. Ang walang hiyang lintang iyon, isang hamak na puta na naghahanap ng ginto sa pamilya ko. Nang gagalaiting sigaw ng matanda, hindi na inalintana ang kanyang pino at banal na imahe. Gagamitin pa ang bata sa tiyan niya para magnakaw? Hindi ako papayag na ang mga Villarreal ay nakawan ng isang babaeng galing sa putikan. Napagtanto ni Doña Constanza na ang kanyang sariling bahay ay nilalamon na ng mga ahas na siya rin mismong nag-alaga. Alam niyang nagsisimula nang mawalan ng kontrol si Leandro at ang tanging paraan upang matapos ang kaguluhang ito ay ang putulin ang ulo ng ahas na nag-umpisa ng lahat, si Tala. Agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na mag-set ng isang pribadong pagkikita, malayo sa media, malayo sa asawa nitong walang kwenta. Kinagabihan, sa isang madilim at eksklusibong silid ng isang lumang club na pag-aari ng mga Villarreal, dumating si Tala. Wala siyang kasamang gwardya, walang takot na nakikita sa kanyang mga hakbang. Nakaupo si Doña Constanza sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, ang mukha ay tigib ng kapangyarihan at pagmamalaki. Walang anumang pagbati, ibinagsak ng matanda ang isang itim na maleta sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ito at bumulaga ang salansan ng malalaking halaga ng pera. Kasunod nito, inilapag niya ang isang malinis at puting papel, isang dokumento ng pag-amin. Tala,
Tapusin na natin ang kahibangang ito. Heto ang pera, higit pa sa kikitain mo sa buong buhay mo. Mayabang na panimula ng matanda. Ang tinig ay puno ng autoridad na hindi sanay tanggihan. Pirmahan mo ang papel na iyan. Aaminin mo sa buong bansa na ikaw ang nagnakaw ng pondo ng bahay liwanag at ikaw ay may sakit sa pag-iisip. Kapag ginawa mo iyan, ibabalik ko sa iyo si Lucy. Hindi kumibo si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at nakatitig sa matanda. Nang makitang hindi natitinag ang manugang, inilabas ni Doña Constanza ang kanyang huling baraha. Inilapit niya ang kanyang mukha. Ang mga mata ay puno ng purong kasamaan. Kung hindi ka pipirma ngayon din, bukas na bukas ay ipapadala ko ang anak mong bingi sa isang pasilidad sa Europa. Isang malupit na reform school kung saan hindi siya makakagamit ng sign language, hindi siya makakarinig, at hindi mo na siya makikita kahit kailan. Mamili ka tala. Ang pera at anak mo o ang walang kwenta mong pagmamalaki? Ibinaba ni Doña Constanza ang isang mamahaling itim na ballpen sa tabi ng dokumento. Ang blanko at maputing papel na yon ay nakapatong sa gitna ng mesa, naghihintay na maging saksi sa tuluyang pagdurog sa kaluluwa ng isang ina. Nakatitig si Tala sa puting papel at sa itim na mamahaling bolpen na nakapatong sa mesa. Alam niyang ito na ang sandali upang gawin ang pinakamahalagang pag-arte sa buong buhay niya. Dahan-dahan niyang inalis ang talim sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang mga balikat, hinayaang manginig ng bahagya ang kanyang mga labi, at nagpakawala ng isang mabigat at pagod na paghinga na tila ba tuluyan na siyang naubusan ng lakas para lumaban. Sige, nanalo na kayo. Mahina at tila basag na wika ni Tala na nagbigay ng labis na kagalakan sa pandinig ng matanda. Pipirma ako at aaminin ko ang lahat ng ibinibintang ninyo. Ngunit may isa akong kondisyon bago ninyo ibalik si Lucy sa akin. Itinaas ni Doña Constanza ang kanyang kilay, nakangisi sa tagumpay. Wala ka sa posisyon para magbigay ng kondisyon, Tala. Ngunit sige, pagbibigyan kita bilang awa. Ano yon? Gagawin ko ito sa harap ng lahat. Matatag, ngunit nagkukunwaring talunang sagot ni Tala. Sa Fiesta San Isidro bukas, sa harap ng mga board of directors, mga politiko at mga media. Kung gusto ninyong mabawi ang dangal ng pamilya Villarreal ng buong buo at pabulaanan ang mga chismis, ibibigay ko sa inyo ang perpektong public apology na gusto ninyo. Isang malakas at mayabang na halakhak ang pinakawalan ni Doña Constanza. Akala ng matanda ay tuluyan na niyang nadurog ang pagmamalaki ng kanyang manugang, hindi alintana na siya ay kusang naglalakad patungo sa bitag. Pumayag ang matanda nang walang pagdadalawang isip, tiwala na ang entablado bukas ang magiging huling kabaong sa reputasyon ni Tala. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon, masayang nagdiriwang sina Leandro at Camila matapos mabalitaan ang pag-atras ni Tala. Kampante na ang lalaki na mababawi niya ang pondo at ang kanyang mga kumpanya. Sa sobrang kayabangan, kinuha ni Camila ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mapang-asar na mensahe sa kanyang karibal. Make sure to wear something nice bukas, ate. You'll be on national TV. Sayang naman kung magmumukha kang basahan kapag umamin ka na. Tiningnan lamang ni Tala ang mensahe sa screen ng kanyang telepono. Walang pumasok na sagot mula sa kanya. Hindi niya kailangang makipagbangayan sa isang babaeng malapit nang mawalan ng lahat ng kinang sa buhay. Sa halip, lihim na nakipagkita si Tala kay Jacinta. Ipinaalam ng matandang abogada na handa na ang mga pinal na freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council at naghihintay na lamang ang mga nakasibilyang pulis na nakakalat sa gaganaping piging bukas. Ang patibong ay maingat at perpektong nakalatag. Oras na para hilahin ang tali. Nang gabing iyon, mag-isang tumayo si Tala sa harap ng malaking salamin sa safe house. Maingat niyang inilabas ang isang simpleng bestidang yari sa puting seda, puting damit, ang kulay ng pagluluksa at pagsuko, ngunit para sa kanya, ito ang kulay ng kanyang muling pagkabuhay. Kumuha siya ng isang malambot na tissue at marahang pinunasan ang matapang na pulang lipstick sa kanyang mga labi. Pinalitan ito ng isang maputlang kulay.
Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Mukha siyang mahina, pagod, at talunan. Eksakto sa nais makita ng kanyang mga kaaway. Handa na siyang mag-alay ng kanyang sarili sa altar ng mga Villarreal upang siya mismo ang sumunog sa kanilang dambana. Ngunit habang naghahanda si Tala, isang tahimik na misyon ang kasalukuyang nagaganap sa loob ng mansyon ng mga Villarreal. Ano kaya ang ginagawa ng 8 taong gulang na si Lucy sa madilim na pasilyo malapit sa pribadong opisina ng kanyang ama? Maingat at walang ingay na gumapang ang bata, papasok sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng malapad at mabigat na mesa ni Leandro, pilit na pinipigilan ang sariling paghinga habang nakayapos sa kanyang mga tuhod. Ilang sandali lamang ay bumukas ng malaki ang pinto at pumasok sina Leandro at Mateo, nag-uusap ng seryoso at walang kamalay-malay na may nakikinig sa kanilang mga madidilim na plano. Sigurado ka bang pipirma ang babaeng iyon bukas, Leandro? Nagdududang tanong ni Mateo habang naririnig ang pagtatalilis ng likido ng alak sa isang baso. Wala siyang pagpipilian, kundi ipadadala ko ang batang bingi sa Europa. Malamig at walang awang sagot ni Leandro. Pero hindi tayo pwedeng mag-iwan ng buhay na ebidensya. Pagkatapos niyang pumirma bukas at makuha ko na ang control sa 34% shares niya, ayusin mo ang mga tauhan mo. Palabasin ninyong nagpakamatay siya dahil sa matinding depresyon. Gawan mo ng paraan, Mateo. Gusto kong mawala siya ng tuluyan bago matapos ang linggong ito. Sa ilalim ng mesa, nanginginig ang maliliit na kamay ni Lucy. Ngunit sa halip na umiyak sa takot nang marinig ang planong pagpatay sa kanyang ina, naalala niya ang huling utos ni Tala sa pamamagitan ng senyas ng mga kamay. Buong tapang na inabot ng bata ang kanyang sariling tainga. Pinihit niya ang isang napakaliit na switch sa kanyang espesyal na hearing aid na palihim na iniba ang disenyo bago sila magkahiwalay ng kanyang ina. Ang mahinang ugong ng kuryente mula sa maliit na aparato ay palihim na nagising, tahimik, at walang patid na nire-record ang bawat kasuklam-suklam na salita na lumalabas sa bibig ng mga demonyo, handang maging huling pako sa kanilang mga kabaong bukas. Ang Hacienda Santa Clara ay naliligo sa nakakasilaw na liwanag mula sa daan-daang kristal na aranya, isang marangyang pagpapakita ng yaman na tinustusan ng mga ninakaw na pangarap ng mga mahihirap. Para sa gabing ito, ang selebrasyon ng Fiesta San Isidro ay ginawang isang napakalaking entablado ni Doña Constanza upang patunayan sa buong Pilipinas na ang pamilya Villarreal ay nananatiling makapangyarihan at banal. Nakangiting binabati ng matanda ang mga politiko at mga paring inimbitahan. Ang isang kamay ay may hawak na mamahaling rosaryo habang ang kabilang kamay ay nakikipagkamay sa mga taong kasing dumi rin ng kanyang budhi. Sa isang gilid ng malawak na bulwagan, abalang-abala ang vlogger na si Marisol sa pagtutok ng kanyang telepono sa bawat sulok ng marangyang piging. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng mga nag-uusap na bisita, walang pakundangan sa pagpapakalat ng malisya sa kanyang libu-libong manonood. Mga kachika, nakatutok tayo ngayon sa pinakamalaking event ng taon. Abangan natin ang pagdating ni Tala Alcaraz upang formal na humingi ng tawad at umamin sa paglustay ng pera. Isang malaking tagumpay ito para sa katotohanan. Puno ng pangungutyang ulat ng vlogger habang hinihintay ang pagbagsak ng isang inang inaakala niyang baliw. Hindi kalayuan kay Marisol, buong kayabangang naglalakad si Camila habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Leandro. Suot ng babae ang pinakamahal na set ng diamanteng kwintas at hikaw na minana pa ng mga Villarreal sa kanilang mga ninuno. Isang palamuting hindi kailanman ibinigay kay Tala. Ang tiyan nito ay sadyang nakaumbok sa ilalim ng isang hapit at kumikinang na bestida, umaarteng tila siya na ang bagong reyna ng mansyon. I feel like a real queen tonight, babe. Tingnan mo kung paano sila tumingin sa atin. Ito ang buhay na deserve ng magiging anak natin. Malambing at aroganteng bulong ni Camila kay Leandro, na sinuklian naman ng lalaki ng isang mapagmataas na ngiti, tiwalang-tiwala na tapos na ang laban. Ngunit ang lahat ng kanilang pagdiriwang ay biglang nahinto. Ang malakas na musika mula sa orchestra at ang ugong ng mga nag-uusap na bisita ay unti-unting namatay
Napalitan ng isang malamig na katahimikan nang bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan. Dumating si Tala. Wala siyang kasamang gwardya, walang abogadong umaalalay, at lalong walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa gitna ng mga kababaihang nakasuot ng makukulay at kumikinang na mga palamuti, lumutang ang kanyang simpleng puting bestida na yari sa seda. Ang kanyang buhok ay malinis na nakatali at ang kanyang mukha ay walang kahit anong mabigat na pampaganda. Sa halip na magmukhang kaawa-awa gaya ng inaasahan ng lahat, ang kanyang presensya ay nagdala ng isang nakakapangilabot na kapangyarihan, tila isang hukom na naglalakad sa gitna ng mga nakapilang kriminal. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang manipis na leather briefcase. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng pulang karpet. Ang mga mata ng mapanghusgang lipunan ay nakatitig sa kanya, naghihintay ng kanyang paghikbi, ngunit siya ay nanatiling yelo. Nang may isang malisyosong reporter na sadyang lumapit at malakas na binunggo ang kanyang balikat upang makuha ang kanyang reaksyon, hindi siya nagalit o napadaing. Huminto lamang si Tala, malamig na tinitigan ang namumutlang reporter at gamit ang kanyang maliliit na daliri, pino at marahan niyang pinagpagan ang kanyang balikat na tila ba nadikitan ito ng isang maruming insekto na walang halaga sa mundo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad ng may mataas na noo. Ano kaya ang laman ng manipis na briefcase na hawak niya kung hindi lamang isang simpleng dokumento ng pag-amin? Bago pa man siya tuluyang makarating sa harapan ng entablado kung saan naghihintay ang mga nakangising kalaban, isang anino ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Ito ay si Nati, nagkukunwaring nag-aayos ng mga upuan, ngunit nang magkalapit ang kanilang mga braso, pasikretong ipinasok ng matanda ang isang maliit at nakatuping papel sa loob ng palad ni Tala. Hindi huminto si Tala at patuloy lamang sa paglalakad habang tahimik na binubuksan ang maliit na mensahe gamit ang kanyang mga daliri. Pasimple niyang binasa ang mga salitang nakasulat sa magaspang na papel. Huwag mong iinumin ang pulang alak na ibibigay nila sa iyo mamaya. Nilagyan ni Mateo ng gamot ang kopita upang magwala ka at tuluyang magmukhang baliw sa harap ng kamera. Inangat ni Tala ang kanyang paningin. Sa di kalayuan, nakita niya si Mateo na may hawak na tray na naglalaman ng mga inumin papalapit sa kanya. Ang madilim at mapanlinlang na pulang likido sa loob ng isang partikular na baso ay tila dugong naghihintay na dumaloy, handang maging kasangkapan sa huling lason ng kanyang mga kalaban. Isang mapanlinlang na ngiti ang nakapaskil sa mukha ni Mateo habang naglalakad papalapit kay Tala. Dala ang isang pilak na bandehado kung saan nakapatong ang iisang kopita ng pulang alak. Ang madilim na likido ay kumikinang sa ilalim ng mga aranya, nagkukubli ng lasong inilaan upang tuluyan siyang sirain sa harap ng buong bansa. Uminom ka muna, Tala. Pampakalma ng nerbiyos bago ka humarap sa mga tao. Malambing ngunit nakakalasong alok ni Mateo. Hindi nag-atubili si Tala. Kinuha niya ang kopita gamit ang kanyang maninipis na mga daliri at ngumiti ng tipid pabalik sa lalaki. Salamat, Mateo. Napakabuti mo talaga. Banayad niyang sagot na may kasamang kakaibang lamig. Tumalikod si Tala at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ni Leandro at Camila. Nang makalapit siya sa nagmamarunong na kalaguyo ng kanyang asawa, sadyang ipinulupot ni Tala ang dulo ng kanyang sapatos sa laylayan ng sariling bestida. Sa isang perpekto at kalkuladong galaw, kunwari siyang nadapa paharap. Ang buong nilalaman ng kanyang kopita, ang madilim, malapot at nalalasong pulang alak, ay walang awang bumuhos sa mamahaling diamante at kumikinang na puting damit ni Camila. Isang matinis at nakabibinging tili ang pinakawalan ni Camila. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulwagan habang pilit na pinapagpag ang kanyang damit na ngayon ay mukhang naliligo sa dugo. Baliw ka talaga. Sinadya mo iyon. Inggit na inggit ka sa akin. Nang gagalaiting sigaw ng babae, nawala ang lahat ng poise at pagpapanggap nitong pagiging isang maamong biktima. Mabilis na pumagitna si Leandro. Mahigpit na hinawakan ang braso ni Tala ngunit maingat na itinago ang kanyang panggigigil mula sa mga lente ng kamera.
Pilit siyang nagpakita ng pekeng habag sa kanyang mukha, gumaganap bilang isang asawang pilit na inuunawa ang nababaliw na asawa. Tama na ang iskandalong ito, Tala. Tapusin na natin ang paghihirap ng pamilya. Sumunod ka sa akin sa entablado, mariing utos ni Leandro. Isang kumpas ng kanyang kamay at inilabas ng mga yaya ang maliit na si Lucy. Ginamit ng lalaki ang sariling anak bilang isang emosyonal na posas. Idinikit ito sa kanyang tabi upang pilitin si Tala na sumunod sa kanilang script. Naglakad si Tala paakyat sa entablado. Sa gitna, nakatayo si Doña Constanza tulad ng isang reynang naghihintay ng pag-aalay. Sa ibabaw ng podium ay nakapatong ang blankong papel ng pag-amin na kanilang inihanda. Tinitigan ng matanda si Tala mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri at pangingibabaw. Walang salita, itinaas ni Doña Constanza ang kanyang mamahaling itim na bolpen. Binuksan niya ang kanyang palad at sadyang hinayaang mahulog ang bolpen sa sahig. Ang matigas na pagbagsak ng metal sa makinis na kahoy na entablado ay lumikha ng isang malamig na tunog na yumanig sa atensyon ng lahat. Lumuhod ka, Tala, utos ni Doña Constanza. Ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa mga mikropono at dinig ng lahat ng bisita sa bulwagan. Lumuhod ka, pulutin mo ang bolpen at pumirma ka. Iligtas mo ang natitirang dangal ng anak mo. Nagsimulang magbulungan ang mga matataas na panauhin. Ang mga lente ng camera ay sabay-sabay na tumutok. Sa isang gilid, inilapit ni Marisol ang kanyang telepono, ang boses ay puno ng pananabik. Mga kachika, luluhod na po ang reyna ng mga baliw. Ito na ang pinakahihintay nating hustisya para kay Sir Leandro. Ngunit hindi lumuhod si Tala. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya umiyak. Sa halip na bumagsak sa kanyang mga tuhod sa ngalan ng pagkatalo, dahan-dahan at pinunyang ibinaba ang kanyang katawan habang nananatiling tuwid ang kanyang likod. Pinulot ang bolpen at muling tumayo nang may buong pagmamalaki. Tinitigan niya si Doña Constanza. Ang mga mata ni Tala ay hindi nagpapakita ng takot, kundi isang malalim at nakapangingilabot na awa para sa isang matandang malapit ng mawalan ng lahat ng pinakaiingatan nito. Tumingin si Tala sa direksyon ni Lucy. Ang maliit na bata ay nakatayo ng matapang sa kabila ng presensya ng mga taong umalipusta sa kanyang ina. Dahan-dahang itinaas ni Lucy ang kanyang maliliit na kamay at sa pamamagitan ng senyas na silang dalawa lamang ang nakakaalam, bumuo ang bata ng isang malinaw na mensahe. Hindi ako natatakot. Ang simpleng senyas na iyon ay naging bakal na nagpatibay sa puso ni Tala. Ang kanyang dugo ay nag-aapoy sa pagnanasang tapusin ang kasamaang ito. Kalmado niyang inilapag ang kanyang leather briefcase sa ibabaw ng podium at binuksan ito. Sa halip na kunin ang papel na inihanda ng matanda, naglabas siya ng sarili niyang dokumento. Hindi ako luluhod sa mga taong ginagamit ang salitang karangalan upang magtago ng mga bangkay, malakas, buo, at malamig na pahayag ni Tala. Ang bawat pantig ay tila yelong sumaksak sa pandinig ng mga nasa loob ng bulwagan. Napatayo ang ilang mga panauhin. Nanlaki ang mga mata ni Doña Constanza, nagtangkang agawin ang mikropono, ngunit mabilis na pumirma si Tala sa dokumentong kanyang inilabas. Isang opisyal na kautusan na nagbibigay bisa sa agarang pag-aresto at pag-freeze ng buong ari-arian ng mga Villarreal. Pagkaangat ng kanyang ballpen mula sa papel, ang dambuhalang LED screen sa likuran ng entablado na nagpapakita ng logo ng mga Villarreal ay biglang namatay. Napalitan ito ng matinding kadiliman bago muling lumiwanag, ngunit hindi na logo ang nakapaskil. Ang malamig at matinis na boses ni Camila na sinundan ng mapang-aping halakhak ni Leandro ay biglang umalingaw-ngaw ng napakalakas sa buong Hacienda Santa Clara. Kailan mo ba ipapasok sa mental hospital ang baliw mong asawa, Leandro, para makuha na natin ang 34% shares niya? Ang mga boses na nagmula sa lihim na dashcam ng kanilang sasakyan noong gabing iyon ay dumagundong, bumabalot sa buong entablado, at tuluyang sumisira sa mga maskara ng mga taong nag-aangking perpekto. Ang malakas na boses ni Leandro mula sa recording ay patuloy na bumabasag sa pekeng kabanalan ng Hacienda Santa Clara. Nanigas ang lahat ng mga matataas na panauhin sa kanilang kinatatayuan
tila mga rebultong nawalan ng kakayahang huminga. Nanlaki ang mga mata ni Camila, mabilis na napalingon sa entablado, at nagsimulang sumigaw ng mga utos sa mga tauhan na bunutin ang kordon ng kuryente ng malaking screen. Ngunit bago pa man may makakilos, sabay-sabay na tumayo ang mga nakasibilyang pulis na kanina pa nakaupo sa paligid ng bulwagan. Sa pangunguna ni Jacinta, mabilis nilang isinara at binantayan ang lahat ng malalaking pintuan. Tuluyan ng nakulong sa sarili nilang palasyo ang mga nagkakasala. Hindi pa nakakabawi ang mga Villarreal sa unang dagok. Inilabas ni Tala ang kanyang pangalawang patalim. Nagpalit ang imahe sa malaking LED screen. Ipinapakita ang mga malinaw na kopya ng mga bank transfer at mga patagong ledger na nagpapatunay ng pagnanakaw ni na Leandro at Camila sa pondo ng bahay liwanag. Sa isang sulok, nanatiling nakatutok ang telepono ni Marisol. Dahil sa labis na pagkasabik na makapanira kay Tala, hindi na malaya ng vlogger na siya mismo ang naging tulay upang ibunyag sa daan-daang libong manonood ang tunay na baho ng pamilyang kanyang pinoprotektahan. Wala na silang kawala sa mata ng publiko. Sa harap ng matinding kahihiyan at nakaambang pagkakulong, nagsimulang magunahan ang mga daga na tumalon mula sa lumulubog na barko. Inakusa ni Mateo si Leandro ng malakas, sinasabing wala siyang kinalaman sa pagnanakaw at asawa lamang ang may pakana ng lahat. Sa labis na gulat at takot na makulong ng mag-isa, napaluhod si Camila at tuluyang nawalan ng katinuan. "Huwag niyo akong ituro! Hindi sa iyo ang batang ito, Leandro! Kay Mateo ito!" Matinis at nanginginig na sigaw ng babae na nagpatahimik sa mga bumubulong na bisita. "Plano na naming kunin ang pera mo dahil alam naming itatapon mo rin ako sa labas ng bansa. Dahil sa matinding pagkabigla at pag-apaw ng galit sa pagtataksil ng sariling kapatid, tuluyang nagwala si Leandro. Sinunggaban niya si Mateo sa kwelyo at marahas na idinikdik sa sahig ng entablado. Nagpambuno ang dalawang lalaking dating naghaharian sa kumpanya, nagpapalitan ng mabibigat na suntok at gumugulong sa makinis na kahoy na parang mga hayop na nag-aagawan sa isang bulok na karne. Hindi makapaniwala si Doña Constanza sa nasasaksihang pagkasira ng kanyang iniingatang angkan. Nanginginig sa puot, mabilis siyang naglakad patungo kay Tala. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay upang magpakawala ng isang buong lakas na sampal. Sumisigaw at sinusumpa si Tala bilang isang ahas na sumira sa kanilang buhay. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, mabilis at mahigpit itong sinalag ni Tala sa ere. Walang anumang bakas ng takot sa mukha ni Tala. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ng kanyang biyenan. "Kayo ang lason na pumatay sa sarili ninyong pamilya, Doña Constanza. Ako lang ang nagsilbing salamin upang makita ninyo ang totoo ninyong anyo, malamig, matalim, at walang awang wika ni Tala." Ang kanyang tinig ay hindi tumaas, ngunit ang talim nito ay sapat na upang hiwain ang natitirang kayabangan ng matanda. Para sa huling hagupit, inilabas ni Tala ang maliit na recording device na kinabit sa hearing aid ni Lucy kagabi. Pinindot niya ito. Muling tumahimik ang magulong bulwagan nang umalingaw-ngaw ang boses ni na Leandro at Mateo mula sa madilim na opisina. Malinaw na narinig ng lahat ang pag-amin nila sa sadyang pagpapabagsak ng pader na pumatay kay Teodoro Alcaraz. Kasunod ang plano nilang patayin si Talaoras na makuha nila ang kapangyarihan nito. Iyon ang huling pako sa kabaong ng mga Villarreal. Agad na umakyat ang mga pulis sa entablado. Pilit nilang pinaghiwalay sina Leandro at Mateo. Malakas na inilapat ang kanilang mga mukha sa sahig. Pumagsak si Doña Constanza sa kanyang mga tuhod, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib habang naghahabol ng hininga. Ngunit walang kahit isang tao sa mga matataas na bisita ang lumapit upang tulungan siya. Ang mga taong dati ay sumasamba sa kanila ay ngayoy nakatingin lamang ng may matinding pandidiri. Sa gitna ng kaguluhan ng mga pulis na nag-aaresto at ng mga kalabang umiiyak at nagmamakaawa, tahimik na lumuhod si Tala. Ang paningin niya ay nasa kanyang anak lamang. Maingat at puno ng pagmamahal niyang ibinalik ang maliit na hearing aid sa tainga ni Lucy. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng bata
pilit na hinaharangan ang pandinig nito mula sa nakaririmarim na ingay ng pagbagsak ng mga makasalanan. Si Tala ay nanatiling payapa, nakatayo bilang nag-iisang reyna sa gitna ng mga guho ng imperyong siya mismo ang nagwasak. Ang huling bagay na pumuno sa pandinig ni na Leandro at Mateo bago sila tuluyang kaladkarin palabas ay ang matalim, malamig, at bakal na pag-click ng posas na nagsasara sa kanilang mga pulso. Isang taon ang tahimik na lumipas, dala ang simoy ng hangin na nagpabago sa kapalaran ng marami. Ang matitibay na rehas na bakal sa loob ng pambansang piitan ang naging bagong tahanan ni na Leandro at Mateo. Unti-unting nabubulok ang kanilang kayabangan sa likod ng malamig na semento, malayo sa karangyaang dati nilang inaangkin. Sa isang maliit at tagping-tagping bahay sa laylayan ng syudad, mag-isang nakaupo si Doña Constanza sa isang lumang silyang degolong. Kinuha ng matinding stroke ang kakayahan nitong magsalita at maglakad matapos kumpiskahin ng gobyerno ang lahat ng kanilang ari-arian upang ibalik ang ninakaw na yaman sa mga tao. Wala nang makukulay na palamuti, wala nang mga taong pumupuri. Ang tanging natira sa kanya ay ang mapait na alaala ng sariling kasakiman. Samantala, si Camila ay naiwan sa kawalan, araw-araw na nakikipagsapalaran sa mabibigat na trabaho upang pakainin ang batang bunga ng pagkakasala, tuluyang tinanggalan ng kinang at ilusyon ng pagiging reyna. Sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw, ibang-iba ang tanawin sa bahay liwanag. Puno ng pag-asa ang paligid habang iniaabot ni Tala ang mga opisyal na titulo ng lupa sa mga pamilyang dating pinagkaitan ng karapatan. Wala na siyang suot na mga mamahaling diamante o perlas na galing sa mga taong nagtaksil sa kanya. Isang simpleng puting blusa at maong na pantalon ang kanyang kasuotan, ngunit mas nagniningning ang kanyang kagandahan dahil sa purong kalayaan at kapayapaan na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang mga ngiti at luha ng pasasalamat mula sa mga ina at manggagawa ay sapat na upang maghilom ang anumang sugat ng kanyang nakaraan. Mula sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, nakatayo si Nati. Bitbit ng matanda ang labis na pagsisisi sa kanyang mga mata. Humakbang ito ng bahagya, tila nagnanais na lumapit upang humingi muli ng tawad at yakapin ang babaeng pinalaki niya. Nakita siya ni Tala. Huminto ang reyna ng bahay liwanag. Tinitigan ni Tala ang babaeng naging pangalawang ina niya. Isang banayad, wagas at purong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala, sinundan ng isang marahan at sinserong pagtango. Pinatawad na niya ito. Pinalaya na niya ang kanyang puso mula sa bigat ng galit at paghihiganti. Ngunit pagkatapos ng pagtango, dahan-dahang tumalikod si Tala at nagpatuloy sa paglalakad palayo, hindi na muling lumingon pa. Natutunan niyang ang pagpapatawad ay para sa sarili niyang kapayapaan, ngunit hindi ito nangangahulugang ibibigay niyang muli ang susi ng kanyang buhay sa mga taong minsang nagbukas ng pinto para sa mga kaaway. Ang tunay na kalakasan ng isang babae ay nasusukat hindi lamang sa kakayahan nitong lumaban, kundi sa tapang nitong maglagay ng hangganan kung sino ang karapat-dapat manatili sa kanyang buhay. Naglakad si Tala patungo sa isang malaki at matibay na itim na sasakyan na binili niya mula sa sariling pawis at talino. Walang trooper na naghihintay na magbukas ng pinto at lalong walang anino ng kahit sinong lalaki na gagabay o sasalba sa kanya. Hindi na niya kailangan ng bayani dahil siya mismo ang nagligtas sa sarili niya. Siya ang humila ng hawakan at pumasok sa pwesto ng pagmamaneho. Sa upuan sa kanyang tabi, masayang nag-aayos ng seatbelt ang 8 taong gulang na si Lucy, ligtas, malaya at punong-puno ng pagmamahal. Binuhay ni Tala ang makina. Ang banayad na pag-ungol ng sasakyan ay tila isang awit ng tagumpay na bumasag sa hangin. Bago niya apakan ang silinyador, sumulyap siya sa rearview mirror. Nakita niya ang refleksyon ng kanilang nagniningning na mga ngiti ng kanyang anak. Sa likuran nila ang anino ng nakaraan at ang multo ng mansyon ng mga Villarreal ay isa na lamang maliit na tuldok na unti-unting nilalamon ng alikabok ng kalsada
hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ngumiti si Tala at tumingin ng diretso sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, alam na niya kung saan siya patungo at ang manibela ng kanyang kapalaran ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling mga kamay.